your partner food adventurer, Leslie Ordinario. Excited na ba kayong samahan akong maglibot at mag-food trip? Well, in this episode, gugutumin ulit namin kayo sa mga nakakatakam at trending na pagkain dito sa Kamuning. Kaya tara, samahan niyo akong maglibot-libot and for another food adventure at alamin natin kung talagang ang it's fun in Kamuning. Alam niyo ba na ang Kamuning ay kabilang sa sakop ng Homesite Project 1 at unang nakilala bilang Barrio Obrero noong 1939? Bahagi ito ng housing project ni dating Pangulong Manuel Quezon na layong bumuo ng bagong capital city ng bansa na tinawag na Balintawak City noong 1930s at ngayon ay kilala na bilang Quezon City. Pinangalan ng Barrio Obrero ang lugar dahil dito naninirahan ang mga manggagawa o laborers at ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kalaunan ay pinalitan ito ng Kamuning na hango naman sa pangalan ng isang uri ng puno na may maganda at mabangong puting bulaklak. Ngayon, isa na rin ang lugar na ito sa mga paboritong puntahan ng mga naghahanap ng fusion ng nostalgic at newly discovered food experience. Una nating pinuntahan para mag-agahan ang isang go-to place na walang tulugan since 1999. Narinig ko po, wala po talaga kayong tulugan dito. Since 1999, walang tulugan. 24 hours na po. Simula po nung nag-open kayo, talagang 24 hours na po siya. Oo. Ito po yung tinatawag niyong overload na lugaw. Sige, sandok na yan. Sige, ito na muna. Grabe sobrang siksik. Yan, nakakuha tayo ng, ano ba ito? Puso. Puso. Tapos, syempre, titikman natin yung century egg. Itong century egg, nakikita ko lang po ito sa mga Chinese restaurant. Tapos, ito, may duwalya tayo dito. Asan po yung mata ng ano? Mata. Basta yung may itim. Hanapin natin. Ito po ay, ano po? Laman ng baka. Laman ng baka. Syempre, chicharon, di mawa. Ayun na, nakita ko na siya. Ito ba yun? Ito po yung mata ng baka. Kita niyo naman yung eyeballs. Okay, sige nga, tikman na muna natin ito. Baka malungkot na siya. Siyempre, yung lugaw muna. Ang sarap, malasa po yung lugaw. Very savory. Tapos dinagdagan ko pa ng konting-konting kalamansi. Sa totoo lang, hindi na po niya kailangan ng patis para sa aking preference. Kasi sakto na po yung alat niya. So, ano lang to, kalamansi at saka paminta. Ganon. Yan, ito naman yung century egg po natin. Ooh! Siyempre, samahan natin ng lugaw. Sarap. Aninamnam. Yun yung ano, yung something na special about century egg. Sobrang sumasabog yung umami flavors niya. Super savory, super maninamnam, super creamy, at saka sobrang sarap. Bagay na bagay siya dito sa goto. Ngayon naman, dito naman tayo sa mata ng baka. Maliit lang to eh. Ayan o. Para siyang yung ano, no, yung taba ng tiyan sa bangus. Parang ganun yung itsura niya. Sarap Ang sarap, malinamnam din. Tapos ang soft. Siyempre, tikman natin kasama yung laman ng babo, ay laman ng baka, at saka yung tuwalya in one bite. Ngayon, sarap ng goto. Ari pong ano nyo, yung recipe nyo, simula noon, ito na yun. Walang nagbago. Wala. What? Saktong-sakto yung lasa ng ano, yung alat, yung linamnam. Plus, ang sarap nagko-complement lahat. Kahit sobrang overload niya, hindi kayo mauumay. In fairness. At itong recipe na to, 25 years na po siya. Siyempre, hindi kompleto yung pagkain natin kapag walang tokwat baboy. Yan ang talagang kapartner po ng lugaw.
Ay, meron na siyang ano sa loob. May sauce na. May sauce na siya. Akala ko, ito lang yung sauce niya. Sa lumpia. Hindi pala. Sa lumpia pala to. Hindi, pwede rin naman. Pero pwede rin po dito. Sige na, tikman natin. Mahilig ako sa tokwa at baboy eh. Lalo na kapag yung maglulugaw ka, tapos madaling araw. Ay. Yun. Hop. Talagang adobo yung baboy. Masarap ah. Harap. Kaya ito naman yung next natin titigman ng ating lumpia. Kainin na natin siya. Siyempre, kasama nitong templadong suka na may pipino at may sili at may sibuyas. Wow! Meron siyang kamote. Yung classic na lasa ng lumpiang toge. Ito siya. Magte-take out ako nito. What? Sakto kasi pupunta po si mama. Mahilig siya sa ganito, at saka sa ganito, at saka sa ganito. So lahat yan de-take out. Kambing po ito, ano? Baka. Baka. Akala ko pagpapaitan po kambing lang. Pwede na may baka. Pwede pala baka. Okay. O sige, tikman po natin ang inyo pong papaitan na kanina ko pa naaamoy. Pagpasok ko po, sa totoo, ito pala yung naaamoy ko. Baka ano, amoy sinigang. kumukulo. Bango. Tikman natin yung papaitan. Ayun. Siyempre, ito ay lamang loob. Tapos may mga atay. At kung ano-ano pa. Tikman muna natin yung sabaw. Ay, ang sarap. Ang sarap. At saka ang daming laman, Hindi tinipid. Ayun. Nakaganon siya kasi. Masarap pa na po sa ano niya. Sa pagkagat ko daw. Kaya nakaganon si nanay. Wala siya nung aftertaste ng ano. Mapait ba? Hindi naman. May kaunti lang kasi gawa syempre ng ibang papaitan. lamang papaitan po. Pag hindi nyo nalasahan yung mapait, hindi po papaitan yon. At syempre, hindi lang po ito ang ating kakainin at pupuntahan ngayong araw dito sa May Kamuning. Naku, marami po tayong inihanda. Kaya naman abangan yan dito lang sa It's Fun! Bongga! Ang sarap. Pwede. Ako na lang to. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament is here. And we heard you. To accommodate more players, Unity League is now open to younger gamers. So if you are a Filipino citizen, age 15 years old and above, and have never joined in any professional league, assemble your team and join now. Registration is still open for the National Capital Region, the Visayas, and Mindanao. The Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. Since mahilig tayo mga Pilipino sa tinapay at paborito natin itong ipares sa kape, bisitahin natin ang isa pang must-visit place sa Kamuning na talaga namang magbabalik sa'yo ng lasa ng paborito mong mga tinapay para sa agahan at merienda. Tara sa pinakamatandang bakery dito sa Quezon City. Naku, ito po kung hindi nyo na itatanong, ito ang oldest at first ever bakery dito sa Quezon City. Tama, Sir Wilson? Tama. Hindi pa pinanganak lolo-lola mo. Correct. Nagbukas na dito. Actually, kasing tanda siya ng Quezon City. Ay, ang galing! 1939. Kasing tanda Wow. din niya si Batman. Ay! Si Batman! 1939 din ginawa. Ito ang unang tinapay ng Pilipinas bago pa nagkaroon ng pandesal. Pandesal. Ayan, Ang tawag dito, pandesuelo. Wow. Kasi laki ng kamao natin. Mas malaki pa po siya sa Oo, mas malaki sa kamao. Bakit pandesuelo ang tawag dito? Oo nga, bakit nga? Kasi nung unang panahon, lahat ng baking sa mundo, lahat ng bakers, kailangan pugon oven. Wood-fired brick oven. Bakit pandesuelo ang tawag? Oo nga. Nung unang panahon,
Ayan, Lahat ipapakita yan, ni sir. lahat yan diretso linuluto sa sahig. Sa sahig. Suelo. Sa sahig ng oven. Wala siyang nakalagay na bakal. Kasi ang nangyari, pag nilalabas na yan, pag luto na siya, malutong ang labas niya. Crispy. Ang modern way ng baking, sabi ng mga Amerikano, kailangan may tin pan. So, yun ang ginamit ng mga baker sa Pilipinas. Linagay doon, nung pinasok, nung lumabas, hindi na siya crispy. Hindi na siya malutong. Naging malambot na siya sa labas. So, yung mga bakers doon sinabi, yung mga paladero, dapat may ibang pangalan na kasi hindi na siya malutong eh. So, nag-invento ng pangalan, tinawag na pandesal. Yun ang pandesal. Kahit kami, pandesal na rin ang alam ko eh. Itong Lahat ng pandesal, tao. parang siya pa yung naging bago sa pandesal. Yes, kaya testing mo, i-testing mo. Sige nga. Yan, o yan o. Siksik siya, malambot sa loob, malutong sa labas. Yan ang pandesal. O, kain na tayo. Kain tayo. Ayun. Yan. Tapos lagyan mo lang sari-saring palaman or Butter. isaw-saw sa kape. The classic way. Sige, isaw-saw natin. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ang galing. FPJ. Magaling ha? Wow. Sabi ko sa inyo eh. Ang mga Pinoy, ito yung classic na merienda nila. Merienda, almusal, doon tayo sa makabago. Ito na yung uso ngayon eh. Ang ube pandesal. Oo. Maghati tayo ng ube pandesal. Cheers! Ang lambot-lambot. Okay. Ang sarap. Okay. Ano? Siyempre, ang masarap gawin, sausaw sa kape. Sausaw sa kape. Ano pa nga ba? Oo. Kung itong pandesuelo na to ay very siksik, medyo crunchy yung labas, ito namang pandesal nila, very malambot. It melts in your mouth. Wow. Sarap. Ito ang tinapay ng Pilipinas na siguro 100 pangalan. Correct. Ang tawag namin dito, kalihim, Yung iba, panderegla. oo. Kahit sa amin sa Laguna, panderegla ang tawag. Pero yung lola ko, kalihim yung tawag, kami panderegla. Ibang tao ang tawag lipstick. Iba, sa Naga City, ang tawag dito maligaya. Oh, maligaya naman. Ang dami. Sige, tikman Oo, natin. tingnan Kasi natin. ito, ang lambot niya ha. Oo. Ang lambot. Sige, tikman natin. Tingnan natin. Wow. Ito yung ano, parang kinalakihan ko na tinapay. Kasi Oo. kada merienda, ito yung binibili ng lola ko. Malambot din siya. May pagka-dense. Parang medyo close siya dito sa pandesuelo. Pero hindi siya ganun ka-dense na malambot pa rin. Ayan o, kita Yan, niyo. pwede na yan. Tikman natin. May ano siya, parang strawberry. Strawberry flavor. Kasi yung kalihim na alam ko, hindi ganito yung lasa. Hindi ganyan. Oo. Ibang kalihim noong unang panahon, Hindi siya strawberry. coloring lang siya. Okay sa akin yung mga timpla ng tinapay. Ay. Masarap. Alam mo, ang dami nating nalaman yan. Ang saya kasi kasama din dito yung history ng Quezon City, na Yes. ito yung pinakauna. Tapos dito din siya mismo sa Project 1. Oo. Na naging kamuning na. Kamuning. Diba? Ang saya lahat dito first. Ang kasaysayan ng isang lipunan o bansa o bayan, hindi lang nakikita sa museum, Yes. sa history books, pati sa the way we bake and the way we eat and the way we cook. Nandun yung Exactly. history. So, Lalo na sa Pilipinas kasi Yes. mahilig tayong kumain. Thank you, Sir you. Wilson. Kape Talagang pa. kami ay hindi lang nabusog sa tinapay, Thank sa you. sarap ng tinapay, sa sarap ng mga ino-offer na dito, kung hindi sa kwento at sa history na nandito po sa Kamuning Bakery Cafe. Isang hole-in-the-wall cafe and resto fusion naman ang aming pinuntahan para subukan ang mga pagkaing ino-offer nila. Kasama po namin si Sir, ang owner, Sir Ronald, at siya rin po ang chef kasama ang kanyang butihing asawa. So, ano pong dapat unahin ko ngayon? Kayo po kung ano pong... Pizza na lang. Kasi mahilig po ako sa garlic na flavor. Uy! Wow!
ang sarap ng sauce. Fresh pa lang ulam niya. Yan po yung ginagawa nilang sabaw dito. Sinasabaw po nila yung mga sauce namin dito. Mukha nga pong masarap. Kasi masarap na tong spicy garlic sauce, oh. Ay, oo nga. Mas gusto ko to kaysa dito. Literally, shawarma na pizza. Ayun siya. And panalo yung sauce. Tahini sauce. Ito po, kayo po ang gumawa nito. Opo. Kayo nagtimpla. Opo. Wow! Ang galing na. Homemade po lahat po dito. Okay, moving on po sa ating next dish, we have the birria. Tingnan nyo naman, very cheesy. Wow! Tapos, ididip po natin siya dito. Pero lagyan muna natin siya ng lime. Ay, lime nga ang gamit. Social. Oh, sarap. Tapos, ididip natin siya sa sauce. Mukha siyang gravy po, no? Bali, tiniken ko po siya para hindi po siya sobrang lagnaw. Kapag idinip mo po siya, kumakapit po. Kumakapit. Kasi usually sa mga birria, yung mga sauce nila talagang malabnaw. Opo, nagiging messy po masyado sa kakain po. Ah, kaya pala. Okay, sige nga, tikman natin. Sarap. Andun yung malambot na beef na talaga namang matagal na niluto. Masarap din mismo yung ano nila, yung soft taco. And cilantro, may cilantro din, may cheese. Hindi tinipid sa ingredients. Talagang siksik siya, makikita nyo naman. Sobrang tender ng beef. Like kapag kinagat mo siya, mabilis lang siyang kuyain, hindi siya mahirap kagatin. Alright? And ano siya ha, dapat talaga may lime, no? Para nababalance po yung ano yung lasa. Ito yung kanilang isa pa sa mga bestseller nila, yung kanilang shawarma baked sushi. Tikman na natin itong baked sushi nila. So, ayan. Dapat kukuha tayo ng konti. Wow, so creamy. Ay, ang cheesy, oh! Ang sarap. Siyempre, ilalagay natin siya dito. Ito, shawarma din po, ano? Opo, ito po yung mga ano rin po niya. Ayan. Lagyan natin siya ng... Ito po yung parang chili oil. Opo. Hindi pala parang. Chili oil talaga. Oh. Then... Pwede rin po siyang lagyan ng mga Nung thyme. ito... Opo. Ay, Para lalong mag-elevate po yung sige nga, lasa. tikman natin to. Ito masarap eh, yung tahinis. Sana! Ang harap! Bihira lang din yung makakita ko ng shawarma na baked sushi. Kasi madalas parang mango California. yan. California, something. Ayan, syempre tikman din natin yung kanilang classic na Shawarma. shawarma wrap. Ayun. Ito naman yung kanilang classic Ay, grabe oh. Tingnan nyo naman. Punong-puno ng beef. Yan, dito sa shawarma, dito masarap lagyan ng madaming sauce. Opo. Yung iba po ginagawa Diba? talagang ano po. Tikman natin. Wow, grabe. Sobrang siksik. Hot na hot. Masarap yung flavor yung shawarma. Like yung spices, lasang-lasa mo. Doon po sa beef. Pero hindi siya yung overwhelming na isipain ka nung, alam mo yon yung Yung mga herbs and yung spices. herbs and spices, ano pa rin siya, sobrang out there. Pero, malalasahan mo siya. Pero hindi ka lang nagugulatin. So, for someone na hindi masyadong mahilig sa mga ganitong Opo, pagkain. kaya tapos inano gusto ko nyo rin. i-try, Inano ko rin po siya sa panlasang Pinoy. Exactly, yun nga. Ready na ba kayo para sa ating next stop? Tutok lang dahil trending summer dessert naman ang ating titikman dito lang sa It's Fun! Alam niyo po, salamat po sa buhay niyo. Gusto niyo po?
Kumpletong-kumpleto ang bawat umaga sa siksik na saya, balitaktakan at impormasyon na handog namin sa sambayanan. Umaapaw na positive vibes at kaalaman sa Rise and Shine Pilipinas. Back-to-back na komentaryong matapang at nakapanig sa katotohanan sa Mike Abe Live. At punto asintado reload. At mahalagang paglilinaw sa mga usapang bayan kasama ang mga pinagkakatiwalaang mamamahayag at kinatawan ng pamahalaan sa bagong Pilipinas ngayon. Serbisyo, impormasyon, inspirasyon para sa bagong Pilipino. Kami ang inyong PTV, ang pambansang TV sa bagong Pilipinas. Napakainit ng panahon kaya naman hanap muna tayo ng palamig. And perfect ang isang trending and with a twist halo-halo place na nagsaserve ng fresh fruits, talagang fit na fit to beat the heat. Ka! Sarap! Ka! Creamy! Ka! Hindi na yan. Andito po tayo ngayon sa Ka Muning Halo-Halo. Oy, kasama po natin ang owner. Hello po. Hello. Thank you po. Ma'am AC. Opo, si Ma'am AC. Ayan, kahit gusto ko na po siyang tikman, kwento po muna tayo about it. Yung halo-halo po namin is, nag-start lang po siya sa bahay as food ng mami namin. Nakaisip kami na gawan sila ng something na dessert na kahit papaano medyo healthy pa rin. So, tikman na po natin bago pa siya malungkot. Unahin na po natin ito siguro dahil ito ang malapit sa akin. Ito yung avocado. Ito may kasama siyang real avocado na fruta. Ayun. And then yung ice po niya is may flavor na rin po ng avocado. Ay, ang galing! And milk. Tapos ang ginagamit niyo po dito, shaved ice, diba? Shaved ice. Kaya mas ano siya, mas soft. Mas soft siya. Kasi mas gusto namin na yung kapag naghalo-halo ka, wala matitirang butil ng yelo sa ilalim. Oo nga. Kuha tayo ng kaunting avocado. Naku, ang sarap nito. Ang creamy. Naman natin. Mahulap. Hindi siya ganun katamis po Ang gusto ko to. Ang sarap po ng avocado. Thank you. At saka, yung mismong ice kasi, may flavor na siya na avocado. So, sa mga mahilig mag-avocado dyan, perfecto sa inyo. Tapos, hindi pa siya ganun katamis. Hindi nakaka-overwhelm yung lasa. Kaya parang you keep coming back for more. Ay! Sarap. Thank you. Ay, ang sarap. No wonder, pinipilahan talaga kayo every single day. Sobrang init ngayon. Kaya talagang gusto nila magpalamig. Ang sarap. And then talagang dinamihan namin yung flavor kasi yung iba hindi kumakain ng avocado, yung iba hindi kumakain ng ganito, ganyan. So, Maganda naman silang option. Ng variants. Pansin nyo, nakakailang subo na ako. Meron pa palang iba. Tiran mo daw sila. Ngayon naman, try natin yung kanilang Creamy mango with bisco. with bisco. Wow. Ito naman, may mangga talaga. Tapos mangga din yung ice cream. Siyempre, may sago, may nata de coco, plus may leche flan and yung wafer nila. So, tikman na natin. And ganun pa rin, shaved ice pa rin yung gamit nila here. Ay, ang sarap. Ito na, meron na ako nung lahat. Nag-melt na. Haba? Level up na Graham. Di ba kasi mango Graham? Ito mango bisco. Sarap! Creamy! Siyempre, lasang-lasa mo yung mangga kasi nga, fruit yung ginamit. Nakaka-happy. Tiran mo daw siya. Hindi! Charot! Hindi! Alam mo, pag mauubos ko to, wait lang. Meron pang iba. Ito na muna tayo. Ito yung traditional na halo-halo. Alam nyo naman yung traditional style na halo-halo natin. Pero ito ang
ang gamit pa rin dito, shaved ice pa rin. So, hindi nyo na kailangang ganun eh. Alam nyo na yun kung ano yun. I-mix. I-mix. Hindi ko kasi masabi. Yung iba kasi kinakain nila from top to bottom eh. Pero yung iba naman talaga, mini-mix pa rin. Ah, talaga? Ako hindi ako mamix sa halo-halo eh. Kasi inuuna ko yung yelo kasi matutunaw. Pero ito, ito na lahat. Ahay! Para ang hirap niyang pagkasyahin sa iisang kutsara. Kaya ko kaya to? Okay! Ahawap. Hangap. Ang harap. Ang lamig. Tapos super creamy pa rin as usual kasi nga yung shaved ice nila may milk ng kasama. Tapos meron ding ice cream. Lahat na nandito. Ito na. Ang main event of the day. Kamuning. Halo-halo. O, tingnan nyo naman. Ito, curious ako kasi first time kong makakatikim ng halos lahat sa kanya fresh yung fruits eh. May melon pa. So, ngayon ako makakatikim ng halo-halo na merong melon. Ay, merong melon. Meron. Sige na, tikman natin. Nagigigil na akezo. Ay, wait. Di ko pa nakuha yung fresh na banana. Sana makuha ko siya. Ayun. Gamlo. Ayan. Tapos meron ding corn. Ooh. Ang healthy. Ang healthy ng tikman. Iba siya dun sa tatlong na tikman ko. Kasi ito talaga, lasang-lasa mo. Siyempre, dahil fresh yung mga fruits na ginamit. Tapos fruit talaga siya. Kasi madalas binatamis, di ba, yung nilalagay sa mga halo-halo. But for this one, iba yung kick nung melon, nung banana. Parang pag tinikman mo, parang creamy na sweet, pero healthy at the same time. Matitrick ka ng brain mo kasi kumakain ka ng fresh fruits. Alam nyo po, salamat po sa buhay nyo. Ang sarap eh. All in one. May fruits ka na, may halo-halo ka pa. Ang sarap. So, Sarap niya panoodin kumain. sarap po kasi. Gusto niyo po? Thank you sa so much, pag-invite. Ma'am AC. At salamat sa mga recipe nyo. Talaga namang nabusog ako at nasatisfy ang aking cravings. Perfect lalo na ngayon na napakainit po ng panahon. Visit nyo na sila. I love it! We hope na na-enjoy nyo ang ating food trip dito sa Kamuning. At dahil dito lang din po yan sa Metro Manila, nakupuntahan nyo na rin at bisitahin dahil sure ako na hindi kayo magsisisi at worth it ang pagpunta ninyo. And that's it for our food hunting this week. Samahan nyo ulit kami next week for another memorable food trip dito lang yan sa It's Fun!